tinatalutod po natin ang nagkakaroon po tayo ng serye pag-aaral tungkol sa aklat ng Hebrew. Ito po ay sinulat ng 68 AD at ang mga sinusulatan ay matapos na sila ay maliwanagan, matapos na tanggapin nila at ating Panginoong Kristo ay sunod-sunod na pagsubok ang kanilang hinaharap. Pagkikita natin ulit mamaya yung mga pictures tungkol dyan. At dahil doon ay sinikap ng sumulat ng Hebreo na ipakita yung pananampalataya sa Old Testament para maging inspirasyon ng mga mananampalataya dito sa panahon naman ng New Testament at to be specific doon sa mga kanyang sinusulatan ng 68 AD. Mga Kristiyano, dumaan sa mga hirap. No? Pasalamat tayo sa pagkakataong ito sa panahon natin. Hindi tayo dumanas nito. No? Hindi nakaatang yung ating leeg sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Hindi tayo nanganganib na pwede tayong pakain sa riyon. No? Pero siyempre, sa ibang parte ng mundo, no? Sa Middle East, nangyayari po yun. No? Dahil meron po ngayong nag-proclaim na po ng jihad ang ISIS, no? Na kung saan yung jihad ay holy war ng mga ISIS, ng mga Muslim, na kung saan ay pupugutan talaga nila ng ulo, papatayin nila yung mga non-Muslim. At syempre, kung kayo Christian, non-Muslim ka, kung kayo nasa Middle East, posible na maatang sa'yo yung kagaya na nangyayari dito po sa noong 68 AD sa mga Kristiyano ng panahon ng mga apostol. At yun na nga po, sa ngayon, tinatalutod natin yung mga pananampalataya ni Abel, no? Pananampalataya ni Enoch, pananampalataya ni Noah, pananampalataya ni Abraham, at saka yung tatlong generation na sumunod sa kanya, pananampalataya ni Moses. At nung nakaraang linggo, yun po ang natapos natin sa pananampalataya ni Moses. Ngayon po ay tutunghayan naman natin ang pananampalataya ni Rahab. Kakaiba ito. Kasi si Rahab po ay hindi kabilang sa mga tao ng Diyos. Okay? Si Rahab po ay alien, no? Sa nasyon ng Israel. So, hindi po siya kababayan ng Israel. Hindi po siya Hudyo. Pero doon po siya nakatira doon sa Canaan, sa parte ng Jericho. Okay? At dito, matutunghayan natin, ano? Itong non-Jews na ito ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, no? Sa Panginoong Diyos ng Bible, sa Diyos ng mga Hudyo, ay nailigtas siya dahil sa kanyang pananampalataya. Yung pagkakataon na yun, na kung saan ay pinangungunahan, patay na si Moses, wala na si Moses sa sin, no? Dito sa ating pinag-aaralan, at nag-take over na si Joshua at si Joshua ay inutusan ng Diyos upang sakupin ang Jericho. At yun po yung pagkakataon ito at yun po yung ating matutunghayan. Anong meron si Rahab? Bakit siya iniligtas ng Panginoon? Okay, so tayo po ay magpapasimulang basahin ito, pero gusto ko ipakita muna sa inyo, sariwain muna natin yung mga picture na may kinalaman dun sa New Testament believers, no? At sinusulat na yung mga Old Testament faith. No? Kita natin, ito po yung senaryo na kung saan ang mga Kristiyano ay sinisilaban, kung sila po ay masumpungang mananampalataya ng ating Panginoong Kristo o kaya sila ay ipinakakain sa mabangis na leon. So, grabe po ang sitwasyon ng mga Kristiyano noon. Kaya nga, sinulat itong aklat ng Hebrews upang sa ganon itong mga Christian Jews ay magkaroon ng inspirasyon doon sa kanilang mga kababayan sa Old Testament. Mga Jews din na sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Okay, so babasahin po natin ang Hebreo 11 verses 30 to 31 mula sa King James Version. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: By faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days.
naikutan nila yung Wall of Jericho, and after 7 days ng pag-ikot nila sa Wall of Jericho, mismong pusa itong nag-collapse. Ano? At yun nga, ang sabi doon sa 31, bago natin puntahan yung mismong story, ang sabi doon, by faith, the harlot. So, another harlot, nakaraan sa ating trivia, no? Sino yung harlot? Sino yung propeta na inutusan ng Diyos mag-asawa ng harlot? Si Hosea, di ba? Ito, another harlot naman nakita natin by the name of Rahab. No? Sabi niya, by faith,